Okay guys, sabihin nyo ito, i-state ko sa inyo bakit, kung bakit, bakit minsan, kung bakit minsan wala tayo sa sarili nating mundo, wala tayo sa tamang tono, sa tamang mood. Ang conspiracy ko kasi, nagwo-work yung utak ka sa frequency. And then, natutono to using interaction natin sa ibang tao. Para tong music, life is a rhythm of music for me. You know, you generating different vibe on different situations, different experience na nagre-reflect ng mga psychological emotions na yan. For me, the reason why you don't feel so alive is you forget the right tone, to be on the right tone. Forget to tune up yourself. To forget, nakalimutan mo kung ano yung dati mong tono. Kung ano yung tono, kung saan nakalimutan mo yung tono mo, yung special na tono mo, kung saan nagre-resonate ka. Isa tong tono, isa tong pattern ng behavior, isa tong identity mo. Nakalimutan mo kung paano maging masaya, kung paano i-hit yung mga pattern na gusto mo. Nakalimutan mo maging masaya sa paraan mo. Nakalimutan mo kung paano i-reach yung happiness at contentment. Dahil na-shift mo yung tone mo, or either na-stuck ka sa isang nota lang na hindi mo gusto yung pakiramdam, yung tono, yung mood mo is yung pagre-regulate natin sa moods natin at sa kung paano tayo nagre-react sa paligid natin. Nadidesynthesize tayo sa mga bagay na yun. Pero ang opinion ko dito, kailangan matutunan mo kung paano itono yung sarili mo. Kung ano yung mga dapat mong gawin sa pang-araw-araw na nagpapasaya sa'yo. Kailangan mo i-shift yung pattern mo, yung focus mo, yung tono mo, yung pattern, yung psychological resonance mo, psychological vibe at emotion mo. Kailangan i-stimulate mo yun at itono. Para sa akin, mahalaga yon na ma-overcome mo. Kasi it's a secret of having good mental health. Ability to have creative mind, ability to have fun with things, ability to, to have contentment and freedom on your feelings. Kaya, minsan nade-depress yung ibang tao, nawawala sa kanilang mga mood, o either araw-araw masama yung mood nila dahil yun yung sinanay nila yung sarili nila na laging mag-isip ng masama, laging makaramdam ng masama dahil biniblame nila yung sarili nila at pinapaulit-ulit nila yung manifestation na hindi nila gusto. Paulit-ulit nilang inaarte yung pattern na hindi nila gusto. Paulit-ulit silang nag-stay sa madilim na realidad nila. Samantalang, hindi naman talaga fix ang realidad. Hindi nag-work ang reality based sa kung paano mo ito nakikita. Nag-work ang reality as universal. Lahat ng opinion ng tao, universal to. At hindi pwedeng tingnan mo lang yung sarili mo as ikaw na yung pinaka-reality. No, hindi lahat ng nalalaman mo ay tama o mapapagkatiwalaan mo. That's why kailangan mo mag-dive sa iba-ibang perspective ng iba-ibang mga tao para malaman mo yung mga opinion nila at yung mga realities nila. At ito lang yung quotes ko about sa pag-discuss about
about having a bright mind, having a good optimized reality. It's a psychological thing, and the mind is a fluid thing. You can always repeat a positive things, and you can be stimulated on based on what you like, what you really enjoyed, and uh, ano, you're not empty, you're not alone, you're not, hindi ka naghanap ng purpose sa kung saan. You're actually fine. You just forget how to be happy, you know. Maraming salamat sa panonood. Isa lang tong maliit na opinion para ma-overcome mo kung ano yung pinagdadaanan mo. Na, you know, sin- behind the scenes, sinasanay lang talaga natin yung sarili natin na mag-isip sa mga ganong paraan. Pero kung hindi tayo mag-iisip, walang meaning sa lahat ng bagay. 'Di ba? Tayo yung gumagawa ng emosyon. Gumagawa tayo ng positive memories sa mga bagay-bagay. So, yan lang. For a healthy mind, wag tayong wag nating i-push hard. Wag nating saktan yung sarili natin. At you know, mag-focus lang sa positive at pamumuhay ng malaya, freedom, feel na kontento ka sa mga bagay. So, yun lang. No need to be sad, okay? There's no need to be sad. It's just a small message saying na kung malungkot ka, don't be sad. And then, magagawa natin ng paraan kung bakit ka malungkot. And then, matutulungan kita na ma-overcome yung mga challenges at yung mga emotional triggers mo sa buhay. So, yeah. Have a positive mind and keep going in life. Just fight. Yan lang mga gusto kong i-share. As maging motivational man lang para sa mga taong pwedeng wala sa mood, wala, nakalimutan maging buhay o nakalimutan na maging feel alive sa pang-araw-araw nila. Sa mga taong na nullified or naging null yung emosyon, nagkaroon ng anhedonia na hindi na maramdaman na parang buhay sila o nag-i-exist. It's a reminder na hindi buhay ka pa rin. Nakalimutan mo lang talagang ayusin yung psychological mo, yung emotion mo, at yung feeling ng nakalimutan mo lang maging masaya sa sarili mo. Yan lang. Just to enlighten you lang din na there's always a hope, and then malalagpasan mo yung challenge na pinagdadaan mo. Maraming salamat sa panonood. Like, comment, at subscribe. See you at my next video. Bye!